Sa lugar po namin dito sa Quezon ay may kwento-kwento ng di umano'y kulto o grupo ng hindi malamang nilalang na gumagala tuwing sasapit ang hating gabi. May mahahabang kasuotan na kulay itim at hindi makikita ang mga muka. Tila pumaparada daw ang mga ito na may daladalang kandila. Ako po si Aldrin. Ang kwento pong ito ay nakalakihan na namin. Paulit-ulit itong kinikwento ng aming ama sa aming magkakapatid, lalo na kapag nawawalan kami ng kuryente sa probinsya. Itong kwento pong ito ay karanasan ng aking ama noong kabataan pa niya. Dahil sa liblib sila ng barangay, konti at magkakalayo lang ang mga bahay. May isang gabing naghihintay sila sa lolo naming si Lolo Tasyo. Hindi pa ito umuuwi dahil nasa inuman ito. Sobra na ang pag-aalala ng lola namin. Kaya naman, inutusan niya si tatay noon na sunduin na si lolo sa inuman. Dahil siya ang panganay, ay hindi naman siya pwedeng tumanggi kahit ayaw niya. Ang sumunod na sa kanya ay batang babae at hindi naman niya ito pwedeng isama. Kaya no choice noon si tatay kundi mag-isang sunduin si lolo sa inuman. Dahil sa hindi pa uso noon ang kahit na ano, kaya naman bunsol ang dala ni tatay at yun ang nagsilbi niyang ilaw sa dilim. Ang kwento ni tatay ay sobrang dilim daw ng nilalakaran niya. Madamo at maputik. Malayo-layo pa ang kanyang lalakarin para lang marating ang pinaroroonan ni lolo. Maaga pa naman noon at wala pang hating gabi, kaya naman nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Wala nang mga tao siyang nakikita. Malamig ang simoy ng hangin at may konting ambon din. Nang maya-maya ay nagtataka na si tatay dahil bakit parang hindi na siya umaalis sa pwesto niya. Kanina niya pa napapansin na parang hindi siya umuusad ng lakad. Tumigil muna siya ng konti at nagpahinga. Sa di kalayuan ay may naaninag si tatay na ilaw. Itinaas niya ng kaunti ang bunsol na dala niya at tinitigan niyang mabuti kung may taong papalapit. Dahil baka mamaya, si lolo na pala iyon at tapos na palang makipag-inuman. Sa tagal ng titig ni tatay ay naaninag niya na dumadami ang ilaw. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami ito. Nakaramdam ng takot si tatay at naisipan agad niya na patayin ang dala niyang bunsol at kumubli sa mga damo sa gilid. Sa pagmamadali pa ni tatay magtago sa damuhan ay nadulas pa siya dahil na din sa sobrang putik. Pero hindi niya ininda yon dahil mas inisip niya noon na magtago. Papalapit na ang madaming ilaw at noong mismong nasa tapat na ito ni tatay ay kitang-kita niya ang grupo ng mga nilalang na may mahahabang kasuotan. Simula ulo hanggang paa, mga nakaitim. Mabagal ang mga lakad ng mga ito at may dalang mga kandila. Pinipigilan ni tatay gumawa ng ingay noon. Halos maihina daw siya sa salawal ng mga oras na yon. Dahil bakit? Magkakaroon ng parada ng mga nakaitim sa gabi at may dala pang kandila. Yun ang unang beses na nakaramdam si tatay ng sobrang takot. Pinagdadasal noon ni tatay na sana ay makalampas na ang mga nilalang sa pwesto niya. Dahil gustong gusto na daw niyang tumakbo palayo. Kaso ay biglang may naapakan si tatay na kahoy, dahilan para lumikha ito ng kaluskos at ingay. Huminto lahat ng nilalang sa kanilang paglalakad. Nanlaki ang mata ni tatay noon dahil pakiramdam niya ay mahuhuli siya ng mga ito. Mangiyak-ngiyak na si tatay sa takot
dahil humarap daw lahat sa pwesto niya ang mga nilalang na nakaitim. Dahan-dahang lumalapit ang mga ito kay tatay. Si tatay naman ay nakalugamok pa din sa damuhan at kumukubli pa din sa mga masusukal na damo. Sa di kalayuan ay may narinig siyang sumisigaw. Si Lolo Tasyo. May dalang bunsol at itak. "Layuan niyo ang anak ko. Anak ko yan. Huwag niyong gagalawin yan." Nang makakuha ng pagkakataon, agad-agad daw tumakbo noon si tatay papunta kay Lolo habang humahagulgol ito sa pag-iyak. "Tasyo, kailan ka maaanib sa amin? Matagal ka na naming hinihintay." Kailanman ay hinding-hindi ko na naisin na umanib sa grupo ng mga kulto na tulad ninyo. Layuan niyo ako, pati ang anak ko. Walang hanggang buhay, Tasyo. Walang hanggang buhay ang kapalit ng pag-anib sa amin. Ilang kaibigan ko na ang kinuha ninyo ang buhay para lang sa isang kasinungalingan. Asa ng sinasabi mong walang hanggang buhay? Inialay mo sila sa demonyo. Hindi na maintindihan noon ni tatay kung ano ang pinag-uusapan ni Lolo Tasyo pati ng isang nilalang na nakaitim. Dahil pagkatapos nun ay agad-agad nawala sa dilim ang mga nilalang na tinawag ni Lolo Tasyo na kulto. Nakauwi silang ligtas noong gabi at nagmamadaling magkandado ng lahat ng pinto at bintana. Sa pagkakaintindi ni tatay ay gusto raw ng kulto na umanib sa kanila si Lolo Tasyo. Pero ayaw ni Lolo dahil ang kapalit noon ay magiging alipin siya ng demonyo. Simula daw noon ay pinagbawalan ng lumabas ng gabi si tatay at kung gabi na at wala pa si Lolo Tasyo ay wag na daw sunduin dahil kaya niya daw ang kanyang sarili. Meron daw siyang proteksyon para sa mga kulto na gumagala tuwing gabi. Sobrang tapang daw ni Lolo Tasyo. Siya ang nagturo kay tatay na maging matapang at huwag bastang matatakot sa kulto dahil tao lang din daw naman ang mga ito. Sayang nga lang at hindi na namin naabutan si Lolo Tasyo. Pero bago daw siya mamatay, ay may ibinigay naman siyang proteksyon kay tatay. Makakatulong daw yun para makaiwas sa mga gumagalang kulto. Ngayon po ay matanda na si tatay at masaya naman kaming naninirahan dito sa Maynila. Nabenta na din ang lupa namin sa probinsya na pagmamay-ari ng matapang at mabait naming lolo na si Lolo Tasyo. Tawagin mo po akong Kea, taga Las Piñas. Bali nangyari ito noong naisipan namin na bisitahin ang aming kamag-anak sa probinsya. Ilang araw lang na bakasyon. Magpapahinga lang dahil sa sobrang stress sa trabaho. Nagstay kami noon sa pinsan ni Mama na si Tia Isme. Dulong-dulo na ng barangay ang bahay nila. Ang layo. Kagandahan lang
ay malapit sa dagat at sobrang nakaka-relax pag tumatambay ako doon. Maganda sa lugar na yon, maaliwalas at nakakatulong talaga para sa amin na stress sa trabaho. Pero sa kabila ng ganda at payapa ng lugar, pagsapit naman ng gabi ay nababalot ng takot ang mga tao dito. Kahit maaga pa ay wala ka nang makikita na tao sa labas at halos sarado na ang mga bahay. Samantalang pag sa Maynila, doon palang maglalabasan ng mga tao kung kailan gabi na. Tinanong ko si Tia Isme kung bakit ganon. Dahil daw sa gumagalang kulto sa lugar nila. Takot na raw ang mga taong lumabas paggabi dahil pag nakita mong naglalakad na ang mga kulto at naabutan ka, tiyak daw na papatayin ka nito o kaya ay isasama ka nito sa grupo nila. Madalas din daw napapabalita ang pagkatok nito sa mga bahay-bahay at pag binuksan mo, kukunin ka nito at dadalhin kung saan. Tinanong ko si Tia kung may patunay na ba at may nangyari na ba na ganon. Meron na. Nawawala si Mira, ang anak ng kapitan. Ang kwento-kwento ay kinuha raw ito ng kulto at inialay sa dyablo. Mahigit 1 linggo nang nawawala siya, pero walang sino man ang nakakaalam. Iniwan daw mag-isa si Mira sa bahay. Ang sabi ng nakakita ay may kumatok daw ng mga grupo ng mga nakaitim. At simula noon ay hindi na nakita pa si Mira. Kaya nauso ang chismis patungkol sa mga kulto. Pasimple akong napatawa noon dahil sa kwento ng Tia Isme. Dahil hindi talaga ako paniwalain sa mga ganong kwentong probinsya. Ikaw kaya ay huwag tatawa-tawa dyan at magagandang babae ang kinukuha ng kulto. Kaya mag-ingat ka. Biro ng Tia. Malabo akong makuha, Tia. Hindi naman po ako taga rito. Tsaka hindi po ako naniniwala sa ganon. Mag-aalas 12 na yon. Tila hindi ako dinadalaw ng antok. Palibhasa ay sanay ang katawan ko sa ingay sa paligid. Ganun kasi sa Las Piñas. 10 oras na ng gabi. Marami ka pang naririnig na ingay sa labas. Pero dito, kuliglig lang ang naririnig ko at saka tuko. Nakahiga lang ako at nakaharap lang sa kisame nang biglang nagtahulan ng mga aso sa labas. At ramdam kong parang may naglalakad. Ramdam kong parang may nakaapak ng tuyong dahon. Hindi lang ito isang tao. Parang marami. Patay ang ilaw ko noon sa kwarto. Magkatabi kami ni Mama at tulog na siya. Hindi ko na lang siya ginising. Gusto ko noong sumilip sa bintana. Pero pinakiramdaman ko muna. Hanggang sa may kumatok. Hindi naman yun sa mismong pinto dahil may gate naman ang bahay nila Tia Isme. Mismong sa gate sila kumakatok. Kumatok ulit. Doon na ako nagdesisyon na bumangon at sumilip sa bintana. Tumayo ang mga balahibo ko at kumabog ang dibdib ko dahil sa aking nakita. Ang daming nilalang sa labas. Mga nakaitim at mahaba ang mga kasuotan. Ito marahil ang kinikwento ng Tia Isme. Ang mga kulto na kumakatok tuwing hating gabi. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam ang gagawin. Pero bakit? Bakit sila andito? Anong kailangan nila? Agad ay ginising ko noon si Mama. Binulong ko sa kanya na may mga kulto sa labas ng bahay ni Tia Isme. Dahan-dahan namang bumangon si Mama at sinilip ang mga kulto.
Pero nagulat ako dahil sabi niya ay wala naman daw tao sa labas. Agad ay sumilip ako at nang tingnan ko, wala na nga ang mga kulto. Ganun kabilis. Baka namamalikmata ka lang o kaya nananaginip. Matulog ka na, sabi ni Mama. Pero sa loob ko, hindi yun panaginip. Hindi pa nga ako natutulog. Kaya alam kong hindi yun panaginip. Totoo ang nakita ko. Yun ay mga kulto. Kinaumagahan pagising ko ay hindi ko makita si Mama at si Tia Esme. Kaya nagkape muna ako at hinintay ko na lang silang dumating. Dumating na rin sila pagkaraan ng 10 minuto. Sabi ni Mama ay ayusin ko na daw ang gamit ko at babalik na kami sa Las Piñas. Nagulat pa akong nagtanong na bakit. At sabi niya lang ay basta. Kaya naman nagmadali na din akong mag-ayos ng mga gamit ko at nagbihis na rin. Isme, aalis na kami. Mag-iingat ka dito at laging magsasara ng pinto ha. Wika ni Mama. Niyakap ko na din ang tiya at nagpaalam na. Habang nasa biyahe na kami ay doon na kwento ni Mama ang dahilan kung bakit kami nagmamadaling umalis. Sa di kalayuan ng bahay ni Tia Isme ay may natagpo ang bangkay ng isang babae. Wakwak ang tiyan. Nakahiga ito sa damuhan at may mga nakasulat na iba't ibang letra sa kanyang katawan. Parang nagritual daw. Madami ding itim na kandila na nakapalibot sa katawan nito. At yung babae na yon ay ang anak ng kapitan na si Mira. Sobrang natakot si Mama sa nakita niya. Lalo pa at nabanggit ko sa kanya kagabi ang nakita ko. Naisip ni Mama na baka ako naman daw ang kunin ng kulto. Kaya naman nagdesisyon na siyang umalis kami kahit wala pa kaming ilang araw na nagbabakasyon. Dumaan muna kami sa simbahan ni Mama at nanalangin sa Diyos para sa aming proteksyon. At sana ay huwag sumunod sa amin ang kulto na kumakatok sa pinto tuwing hating gabi.